Yung chicken po namin, saka po yung gravy namin, pag pinagsama niyo po sila, mas lalong sumasarap. Sa 30 pesos po, malaki na. Pag kinain mo po siya, hindi siya maharina, juicy po. Pasado po sa lahat ng tumitikim. Yung bali, sabi nga nila, kami yung, sa ngayon, kami na yung pinakakilala rito sa Baliwag pagdating sa fried chicken. Lagi po kami nagbebenta ng bagong luto. Mainit pa po yung chicken. Sabi nila, kami raw talaga yung ngayon, sa ngayon, kami yung pinakasikat sa mga kanto fried chicken. Binabalikan po nila once na nakakain po sila ng chicken sa amin. Siguro po sa ngayon, masasabi ko po na malakas po yung chicken namin sa kakilala po nila kasi hinahanap po talaga nila kami. Bali, ang binabalik-balikan po sa amin dito ay yung number 1 yung lasa at yung laki ng manok. At saka yung pork, siyempre malaki rin yan. Kumbaga, ako yung manok. Siya chicken, ako gravy. Kasi ako yung masarap. Biro lang. Sorry. Sinasawsawan. Kasi sabi mo, ano siya? Chicken, ako gravy. Oh, di ba? Gravy ko, di sinasawan. Ang location po ng Banok Fried Chicken ay matatagpuan sa Bagong Nayon, Baliwag, Bulacan. Tapat lang po kami ng Pure Gold Baliwag. Bali, nag-ooperate po kami ng 3 years na. Panoorin niyo po ang kwento ng Kanto Style Fried Chicken ng Baliwag, Bulacan dito sa Tikim TV. Hi! Ako po si Rosalie Gonzales. Ako po pala si Ronnie Gonzales, 39 years old. Kami po ang may-ari ng Banok. House of Fried Chicken. Open po kami simula po Lunes hanggang Linggo, alas 10 po ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kung mapapansin niyo po dito po sa harap, dito po namin nilalagay yung fried chicken at fried pork namin sa parang aquarium na istante na to. Luto na po. Yung gravy po niya masarap po kasi lasang-lasa mo na may butter siya. Kaya po Banok ang pangalan ay dahil sa baboy, manok na pirito. Bali na yun, naisip ko lang yun kasi nga usually ang titinda dito sa amin ay fried chicken lang. So, nung nilagyan ko siya ng fried pork, dun pumasok yung idea ko na pagdugtungin na lang yung baboy at manok. So, kaya nabuo yung Banok. Ano po siya, crispy po siya, tapos yung loob po niya super juicy niya.
Ang fried chicken po namin ay 30 pesos per piece. Ang fried pork po namin ay 35 pesos per each. Ang inasal po namin, hita po is 70 pesos at ang picho po na may pakpak 80 pesos. Sa sisig po, 50 pesos per order. Bali kasi ako mahilig lang ako mag-imbento ng luto. Yun, bali natsambahan ko lang. Mahilig lang ako mag-experiment ng luto. Yun, kumaga in-apply ko lang sa negosyo. Kapag po natapos na po silang mag-marinate doon, magpapainit kami ng mantika, ire-ready na namin yung harina namin, yung chicken. Iko-coat po namin yung chicken sa harina. At pag mainit na po yung mantika, ilalagay na po namin yung naka-coat na chicken. Malalaman po natin na luto na yung chicken kapag nag-golden brown na po siya. Iyon, pwede na po siyang hanguin at mabibenta na po namin. Isang branch po na to ay nakaka 1,700 pieces na kami na manok at saka po 300 pieces na baboy araw-araw po. Kasi number one kasi sir, yung pag kinain mo kasi yung manok, dun sa balat pa lang, dun pa lang malasahan mo talaga yung sarap ng manok. Sa balat talaga unang pumapasok yun, tapos saka pa lang papasok sa laman yung pampalasa. Nanunuot po talaga yung yung lasa niya hanggang sa laman, hanggang sa buto. Nagsimula po ang Banok Fried Chicken noong March 27. Huling lockdown siya. Yung mga fried chicken po kasi dito, sa hapon po talaga sila nagsisimula. So kami naman, wala pang nagbubukas na manukan nung time na yun halos. Kami po, nagsimula kami ng 10 a.m. may chicken na po kami, saka fried pork. Ang naisip po nung asawa ko, sabi niya sa akin, nagsimula daw po kami ng alas 10 para kahit papaano makabenta kami. Nag-try po kami, doon kami nakilala na tanghali pa lang may chicken na. Wala choice yung tao kundi ako yung mabilan nung time na yun. Ayun, doon ko nasundot yung doon ko nasundot yung makilala kagad. Awa naman ng Diyos, hindi kami nalugi kasi talagang pagganon kami sa bentahan namin, sir. Sa iba kasi, nung time na yun, pinanghinaan sila ng loob. Pero sa akin, nakita ko yung opportunity para magsimula kami ng negosyo. Ang opportunity sa akin, kasi yung bawat pagkakataon na ibibigay sa iyo, huwag mo sayangin. May mga bagay kasi boss na may mga bagay na iisipin natin na parang walang-wala na tayong pag-asa. So kailangan humarap ka doon sa side na positive na maaaring maging maganda o makatulong sa buhay mo. Talagang matagal na ako kasi naming hiniling sa Diyos yan na na bigyan kami ng isang pirmis na mapagkukuhanan ng kita para sa mga anak namin. Ang naitulong po sa amin ng hanap buhay namin, yung magkaroon kami ng pang-araw-araw na pinagkukunan. Bukod sa kumikita na kami na ibibigay namin yung mga pangangailangan ng anak namin, kahit konti nakakapagtabi pa kami ng pera. At marami din akong mga tao, halos sobra po talaga sila, pero hindi ko inisip na yung ako lang yung kikita, marami po sila.
Dahil po sa negosyong to, yun, number one talaga na bibigay ko yung pangangailangan ng aking mga anak. Siyempre, nabibili na rin namin yung gusto namin, nakakapagpundan na ng paunti-unti. Nakikita po namin yung katas ng Kanto Fried Chicken. Naniniwala kasi ako sa negosyo, pag para sa iyo at tinakda ng Diyos, di mo mapipigilan yan. Bali, itong negosyo nga na to, ito yung binigay sa amin ni Lord na ito ngayon yung pinapahalagahan namin at inaalagaan namin na tingin ko sobra-sobra na rin. Yun, maipapayo ko lang sa mga gusto magnegosyo, huwag kayong matakot sumugal. Sa maliit na puhunan, haluan nyo lang po yan ng sipag, tiyaga at dasal. Malaking tulong po talaga sa amin ang negosyong pinagkaloob sa amin. Pagtitinda po namin ng Kanto Fried Chicken, maliit man po ang kita, pag pinagsama-sama, malaki na rin po pag naipon namin. Sa mag-asawa po, na number one talaga yung pagkakaunawaan, tapos pagtutulungan, pagbibigayan ng desisyon. Kasi mahirap kasi sa isang negosyo yung kakaroon kayo ng kontrahan. So talagang kailangan mo talagang i-give way muna yung isa. Kailangan mag-usap kayo para sa ikagaganda ng desisyon. Bali doon sa asawa ko, siya talaga yung simulat sa pool na nung nagsimula kami sa manukan na to, talagang kaming dalawa lang talaga yung gumalaw, nagsimula nito. Simple lang, umaga sa gravy at sa manok, ako yung manok, siya yung gravy na sumusuporta sa lasa ng manok. Sama-sama kami na nagkakaroon ng pinagkukunan at kung ano man po yung marating ko, may kasama po ako, hindi lang po ako. Para sa akin kasi yung number one yung lasa ng manok, wag baguhin. Hindi ko talaga siya binabago. Mga tao ko dito sa tindahan, sabi ko sa kanila sa umaga, dapat positive lagi, laging may ngiti. Sa customer, kailangan lagi silang magiliw. Pagdating naman sa sipag, wala rin naman ako masasabi. Kaya ito na-invento niya, yung lasa ng fried chicken namin. Sa kanya nagmula talaga yung lasa. Mahilig po kaming tumikim. Kahit hindi po kami nabablog, malakas na rin po talaga. Umuubos na kami dito ng 1,200 pieces ng manok. Nung nablog po, talagang lumakas din. Yung asawa ko, mahilig mag-isip ng pagkakakitaan. Masipag talaga, matyaga. Saka mahilig mag-imbento. Tikman nyo rin po yung aming inasal. Masarap po siya at binabalik-balikan din po dito sa amin yun. I-follow nyo po kami sa Banok's House of Fried Chicken. May page po kami. Sa asawa ko, nagpapasalamat ako kasi naka-jackpot siya ng sangkap ng chicken na syempre yun yung negosyo namin ngayon na doon namin kinukuha lahat ng pangangailangan namin.
For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.